Magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga followers, subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magkakasama-sama upang muling talakayin sa atin ang nasa ika-6 pong topic ng quarter na ito, mga kaloob ng Espiritu. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon para sa pag-aaral na ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa inyong pong kabutihan. Salamat po sa inyong mga paggabay, biyaya at bendisyon. Muli po kami humihiling ng inyong pakikisama sa aming gagawaing pag-aaral ngayon ng inyong banal na salita. Muli po nawa kaming gabayan, buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Pagpalain din po ang mga kapatid, mga kaibigan namin na sumusubaybay, nagsusubscribe, nagsishare ng programang ito. Nawa po'y marami pa ang mga kaluluwa o mga tao na makakilala sa inyo dahil po sa programang ito. Pagpatawad po ng mga Panginoon ang aming po mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sauluhin ay makikita natin sa 1 Corinthians 14:1. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Mula sa simula ng 1 Korinto, tinatalakay ni Pablo ang mga suliranin ng iglesia tulad ng iba't ibang mga kasalanan, subalit higit sa lahat ang mga suliranin at ang pagkakahati-hati. Kanyang inilarawan na ang iglesia ay tulad sa isang katawan na may iba't ibang bahagi, datapwat may isang layunin ang mapaglingkuran ng bawat isa. Sa linggong ito, pag-aralan natin ang tungkol sa mga kaloob ng Espiritu na binabanggit sa 1 Corinthians 12:14. Bawat kaloob ay napakahalaga at walang dapat itakwil at baliwalain, sapagkat ang lahat ay binigay upang tulungan tayong lumago at makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Malimit sa hindi pagkaunawa, inaakala natin na tayo higit na mahalaga kaysa iba, o di kaya iniisip natin na tayo ay walang halaga, o di gaanong mahalaga sa iglesia. Subalit tulad ng katawan ng tao, walang anumang bahagi ang hindi mahalaga. Ang kawalan ng isang bahagi ng katawan ay naglalagay sa atin sa kategoryang person with disability. Tayo ay kapwa mahalaga. Narito po ang mga katanungan na atin pong natatalakayin po sa atin sa araw na ito. Number 1, ano ang napakahalagang aral ang dinadala ni Pablo sa 1 Corinto 12:1-6? Gaano kahalaga ang pagkakaisa sa iglesia at paano ito inilalarawan ni Pablo? Number 3, ano ang pinakamahalagang katangian ang marapat nating pakanasain at bakit? Number 4, gaano kahalaga ang kaloob ng wika? Dapat ba lahat ay magkaroon nito? And number 5, ano ba ang espiritu ng panghuhula at ano ang kahalagahan nito? Balikan po natin ang question number 1. Ano ang napakahalagang aral ang dinadala ni Pablo sa 1 Corinthians 12:1-6? Alright, isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Titingnan po natin ang sinasabi sa 1 Korinto 12:1-6. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu mga kapatid ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't pinapatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itakwil, at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat isang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So, maliwanag po mga minamahal na mga kapatid. Una sa lahat, ang sinasabi ni Pablo, walang sino mang makapagsasabi na si Kristo ay Panginoon kung hindi dahilan sa banal na Espiritu. So maliwanag po na kung wala ang banal na Espiritu, ni hindi tayo maaaring magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang una nating pakatatandaan. Kaya tayo'y nagkakaroon ng pananampalataya, kaya tayo'y nagtitiwala, kaya tayo'y sumusunod sapagkat
sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siyang gumabay at pumatnubay sa atin. Yan ang katotohanan. Kaya walang sino man na hindi mahalaga sa harapan ng Diyos. Walang sino mang higit na dakila sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo'y kapwa tinulungan ng Banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang Espiritu ito na nagkaloob sa atin ng pananampalataya ay siya ring Espiritu na nagbigay ng iba't ibang mga kaloob ayon sa pangangailangan ng iglesia. So, wala po sa atin ang hindi mahalaga sa Diyos. Tayo lang ang naglalagay ng kategoryang yon. Datapwat bawat pinatnubayan ng Banal na Espiritu ay mahalaga sa Diyos. Kaya ikay may pananampalataya sapagkat ikay tinawag ng Diyos. Sapagkat ikaw ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang manampalataya. So wala pong hindi mahalaga. At wala rin namang napakahalaga kaysa sa iba. Tayo'y kapwa mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay ang Espiritu ng iba't ibang kaloob sa iba't ibang tao ayon sa pangangailangan sa ikalalago ng buong iglesia. Sa question number 2 po, gaano kahalaga ang pagkakaisa sa iglesia at paano ito inilalarawan ni Pablo? Ayan, medyo mahaba-haba po ang talata. Titiyan po natin sa versikulo 12 hanggang 31. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at lahat ng mga sangkap ng katawan bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pang-amoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan niya ang mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito'y pinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri at mga sangkap nating ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating maganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri ang sangkap na may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng kasing pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya, kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Kayo nga, ang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa masamang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na pagpapagaling baga ng lahat, nangsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Datapot maningas niyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ayan, so uunawain po natin ang sinasabi ni Pablo, ang iglesia ay tulad sa isang katawan. May iba't ibang bahagi, may iba't ibang function, datapwat nagkakaisa, sapagkat kung ang isa ay nagdaramdam, ang buong katawan ay
nagdaramdam. So ibig sabihin, walang sino man ang hindi mahalaga sa katawan. At sinasabi pa na yung tila hindi maganda, yung tila walang halaga, yun pa nga ang binibigyan natin ng higit na halaga. Halimbawa po, yung ating kuko, yung ating buhok. Ang ayon sa siyensya, ito ay yung dead keratin, mga patay na keratin. Yun ang dahilan kung bakit kahit mo ito'y putulin, wala kang mararamdamang sakit kasi dead keratin. Subalit, sino ba sa inyo ang magiging masaya kung wala kayong kuko? Sino sa inyo ang magiging masaya kung wala kayong buhok? At sino sa inyo ang di nagpahalaga sa inyong buhok? Lalo na sa mga kababaihan. Ang dami nating ginagastos. Magkaroon lang ng magandang patay. Magandang patay. Dead keratin yung ating buhok. So, napakahalaga po ang bawat isa. At yan po ang dapat na maramdaman at iparamdam natin sa bawat isa sa atin. Tayo ay napakahalaga, tayo ay kabahagi, tayo ay mayroong function, tayo ay kabahagi ng isang katawan. So malapat na ingatan natin ang bawat isa. Ano po? Sapagkat ang bawat isa ay napakahalaga kung papaanong mahalaga sa ating katawan ang bawat bahagi nito. Okay, at ngayon po ang question number 3, ano ang pinakamahalagang katangian ang marapat nating pakanasain at bakit? Ayan, dako na po tayo sa Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 7. Ano ang siya sabi? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mailipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang papakinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ayan, so sinasabi po rito, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yon? Yung tinatawag na agape love. Unconditional love. Ito raw ay yung katangian na mapagpahinuhod, magandang loob, di nananaghili, di nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi mahalay at iba't iba pang mga bagay. So, napakalaga po sa atin, ang ating dapat na pakanasain ay magkaroon tayo ng tinatawag na agape love, divine love, yung pag-ibig na hindi nanunumbat. Kung nagbibigay, ay nagbibigay dahilan sa pagmamahal, hindi sapagkat gustong mahalin, gusto'y mayroong balik. Ano po? So, ito po ang pag-ibig na kinakailangan na ating pakanasain. At tandaan po, ito ay kaloob ng banal na espiritu. Hindi po natin ito likas. Kaya nga, nasain daw natin. Ibig sabihin, ating idalangin, ating pag-aralan, ating i-practice sapagkat hindi ito likas sa atin. Tayo ay walang ganon. Ang pag-ibig natin, kung ano yung ating mapapakinabangan, kung alin yung may balik sa atin, yun ang gusto natin. Subalit, ang dapat nating pakanasain ay yung agape or divine love. Na ito ang dati-rati ay nasa tao nang ang tao likhain ng Diyos.
datapwat ito'y nawala dahilan sa kasalanan. Ang wika nga ni Ellen White, yung larawan ng Diyos is well nigh obliterated sa ating mga tao. Kaya nga, marapat natin itong pakanasain, pakadalangin natin sapagkat ito po ay wala na ngayon sa atin. Datapot ito ay maaring maibalik sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at sa ating patuloy na pagsusumikap, pananalangin, pag-aaral sa katangian at pag-ibig ng Diyos. Okay po, ang question natin, number 4, gaano kahalaga ang kaloob ng wika? Dapat ba lahat ay magkaroon nito? Ating tingnan sa Kapitulo 14, talatang 5, 13, 26 at 27, ano ang sinasabi ni Pablo. Ibig ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang huhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagkapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung man nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag, higit sa 3 at sunod-sunod at ang isa ay magpaliwanag. So tandaan po, ang wika, ang kaloob ng wika ay hindi kasing halaga ng propesiya. Pangalawa, hindi marapat na nagsasalita kung hindi niya kayang ipaliwanag. Ano po? So, ibig sabihin, tayo'y gagamit lang ng ibang wika kung ito ay ating nauunawaan at ating maipapaunawa. Sapagkat ang layunin ng bawat kaloob ng Espiritu ay upang magbigay gabay sa ikatututo, ikalalago ng Iglesia. So, hindi ito kagaya nung sinasabi ng iba na lahat ay nagkakaroon ng tinatawag nilang glossolalia, pagsasalita na anupat wala namang nauunawaan at salita lang ng salita. Subalit, walang halaga kapag hindi ito maipaliwanag. Kapag may nagsasalita ng wika at hindi naman ito naipapaliwanag, hindi naunawaan ang nagsasabi, hindi po yan galing sa Espiritu ng Diyos. At ngayon po sa ating last question number 5, ano ba ang espiritu ng panghuhula at ano ang kahalagahan nito? Ayan, titingnan naman po natin sa Episo 4, 11 hanggang 13, ano ba ang sinasabi? At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang iba'y propeta at ang iba'y ebanghilista at ang iba'y pastor at ang mga guro sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ayan, so dito po ang sinasabi, ang espiritu ng panghuhula o spirit of prophecy ay hindi kagaya ng ating iniisip na paghuhula-hula. Ano po? Ito ay paghuhula, ito ay ibig sabihin pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ikatututo, sa ikapagbabago ng iglesia, sa ikalalago nito. Yan ang kaloob ng espiritu na espiritu ng panghuhula. At kung titingnan po natin sa 1 Corinto 14, 3 at 4, ganito na sinasabi. Kaya tapat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. So, ang kaloob po ng espiritu ng panghuhula, ito ay pagsasabi o pagsasalaysay ng mga bagay na marapat nating isakabuhayan ngayon para sa kabuhayan sa hinaharap. So tayo po ay ginagabayan, tayo ay pinapatnubayan, hindi nanghuhula kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi yun ang main na kanyang gawain, kundi nagtuturo kung paano tayo mamuhay ngayon para sa hinaharap. Ano po? Ibig sabihin, yung ating buhay ngayon ay may angkop sa buhay na kung ano magkakaroon tayo sa hinaharap
kasama ng Panginoon. Yung pong salitang prophecy or prophet, kung atin pong titingnan sa original na salita, ito ay may literal na translation na tell forth. Hindi foretell, kundi tell forth. Ipahayag ang salita ng Diyos. Ano po? So siya yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi yung basta nanguhula kung anong mangyayari sa hinaharap. Siyempre ba, kasama yon kapag may pinahayag ang Diyos patungkol sa hinaharap. Datapot ito ay galing sa salitang tell forth, hindi foretell. Ano? So yun po ang prophecy na sinasabi sa banal na kasulatan. At ito'y napakahalaga sapagkat ito ay nagsasalita patungkol sa kung ano ang ipinapahayag ng Diyos. At dito po natatapos ang pagtalakay sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, ang Espiritu ang nagkakaloob ng pananampalataya at nagpapalago nito. Number 2, bawat kaanib ng iglesia ay mahalaga at may layunin ng higit sa karaniwan nating iniisip. Number 3, ang pag-ibig sa kapwa ang pinakamahalagang katangian at kaalaman na marapat baka nasain. Number 4, mahalaga ang wika o speaking in tongues kung ito ay nauunawaan at naghahatid sa pagkakaisa at paglago. Number 5, ang espiritu ng hula ay nagtuturo kung paano isa sa kabuhayan ngayon ang buhay sa hinaharap. So mga minamahal, sana po kami muling nakatulong sa inyong pong pag-aaral ng leksyon. Huwag pong kaligtaan, i-share po ito palagi sa ating mga kaibigan, mga kakilala. Tayo po sama-sama ang manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka sa iyong dakilang pag-ibig na ang bawat isa sa amin ay iyong pinapahalagahan. Salamat po na ikaw ay nagbigay ng iba't ibang mga kaloob, hindi upang magmagaling ang sinuman, kundi upang pagalingin ang aming mga kapatid mula sa pagiging namumuhay sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. O ang banal, tulungan nawa kami na magkaroon ng dakilang pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, ang banal, na matuto kami maging malinis ang puso't isipan at matutunan naming pahalagan ang bawat isa. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal, hanggang sa susunod po, muli po tayo magsama-sama ang pagpapala nawa ng Panginoon, kamta natin sama-sama.